Isang magandang araw po, kuya. Sana palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ako po muli si Jorus. Masaya ako na naibahagi ko ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Sa lahat po ng pinagdaanan ko sa aking buhay, ay iisa lang ang natutunan ko. Natutunan ko na maging matatag sa lahat ng pagsubok na dumating sa aking buhay. Mulog ko kasing tinanggap ang mga pangyayari at walang pinagsisihan. Dahil ako'y nagmahal. Sa ngayon ay masasabi ko na unti-unti na ako nakabangon at naayos ko ng aking buhay. Mahirap pero wala namang ibang gagawa ng pagbabago sa aking sarili kundi ako din. Sa ngayon ay nagkaka-chat pa naman kami ni CJ. Maayos ko naman siyang ini-entertain. Tanda po nang wala ako ng sama ng loob sa kanya at buong puso na tinanggap ang mga nangyari sa amin. Lately lang, ang sabi niya ay sana daw ay makaklose ko ang asawa at anak niya. Ang sabi ko naman, walang problema doon. Ganoon siguro, no? Kapag talagang first love mo ay mahirap kalimutan. 6 na taon na din ako dito sa Saudi Arabia. Masasabi ko na sa loob ng 6 na taon na yon, ay nag-focus lang ako sa trabaho. Kagaya nga ng sinabi ko sa unang episode ng aking liham, ay kahit gaano kasakit yung mga pinagdaanan ko, hindi ko pa rin sinasarado yung puso ko para sa ibang tao. Sa totoo lang po, nakalimutan ko na yung sarili ko. Kahit gaano kalaki yung achievements na nakamit ko dito, parang may kulang. May nakilala ko dito sa Saudi Arabia. Isa po siya sa aking mga staff. Tago ko na lang siya sa pangalang Dave. Noong taong 2022, nang ma-assign ako sa isang store namin sa Riyadh, doon ko siya nakilala. Ito yung store na huling napuntahan ko bago ako ma-assign sa head office namin para maging supply chain specialist. At ngayon ay kasalukuyan na akong isang business development specialist. Masasabi ko na sa lahat ng store na napuntahan ko, sa mga branches ng aming company, dito ako naging masaya. Sobrang init ang pagtanggap nila sa akin. At magkakasama kami sa isang accommodation. Ang bilang po ng staff namin sa store ay mga 32. Iba't ibang lahi din ang kasama ko. Katulad ng mga Egyptian at Indian. Pero majority ay Filipino. At ako yung supervisor nila that time. Napapansin ko si Dave dahil masipag siya. Parang hindi siya napapagod. Ilalarawan ko yung itsura niya. Siguro mga nasa 5'9" yung tangkad. Maputi, chinito, maganda yung pangangatawan. Gwapo. At 25 years old. Itinuturing ko po na pamilya, anak or kapatid ang lahat ng aking mga staff. Alam ko po kasi na sa hirap din ng buhay dito, dahil malayo sa pamilya ay ginawa ko pong komportable yung pakiramdam nila sa loob ng aking working environment nila. Para hindi sila ma-homesick at ma-enjoy nila yung trabaho. Lagi ko silang minomotivate at pinapalakas ang loob para hindi sila panghinaan ng loob. Kung minsan, kahit madami kaming guest ay hindi ko sila pinipressure. Kapag nakikita ko sila napapagod na, gagawa ko ng pangungulit para tumawa sila at maging masaya para mabawasan yung pagod. Palagi pong ako yung punong abala kapag kami mga okasyon, katulad ng Christmas, New Year, or birthday ng isa sa mga kasama namin. Ginagawa ko lahat yun para hindi sila mainip at malungkot. Hindi ko sila pinaghihigpitan sa trabaho para hindi sila ma-stress. Dahil sa pagmamalasakit ko sa aking mga staff, ay masasabi ko na yan ang naging dahilan para irespeto nila ako at igalang. Lumipas pa ang araw at lalo ako napalapit kay Dave. Kasi naman, consistent yung pagiging masipag niya sa trabaho. Hindi naman siya napalapit sa akin dahil sa gwapo siya, kundi sobrang bait,
magalang at masipag. Madami po nagpaparamdam sa akin sa mga nakasama ko sa company namin. Hindi ko sila pinatulan kasi ayoko i-take advantage yung pagiging superior ko sa kanila. At ayoko mawala yung respeto nila sa akin. Naging sobrang malapit kami ni Dave sa isa't isa. Palagi siya nagre-request sa akin na isabay ko siya sa schedule ko at sa day off ko. Hindi ko yung ginagawa dahil ayoko naman pong may masabi ang mga tao sa paligid namin. Palagi siya nagbibigay sa akin ng pagkain. At kadalasan, pag maaga na siya nakapag-out ay inaantay niya ako sa pag-uwi. Minsan, nasabi ko sa kanya na hindi na niya kailangan gawin yon. Dahil hindi siya makapagpapahinga. Ang sabi naman po niya sa akin ay okay lang daw yon. Hindi ko binigyan ng mali siya yung mga ginagawa niya sa akin. Kahit na alam ko na nililigawan niya ako. Single si Dave. Minsan ay nasabi niya sa akin na masaya siya dahil natagpuan na yung taong mamahalin niya. Sabay titig sa mga mata ko. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaksyon ko sa mga oras na yon. Para ba akong ice cream na unti-unting natutunaw? Anak sa labas si Dave. May ibang asawa ang papa niya. At mag-isa siyang tinaguyod ng mama niya. Pero kahit ganun po yung status ng family niya, lumaki siyang mabait, magalang at masipag. Tunay po na napakaswerte ng mapapangasawa niya. Minsan, nagkainuman kami sa accommodation namin. Bawal po ang inuman dito sa Saudi. Pero alam niyo naman, mga Pinoy, di ba? Walang bawal-bawal. Noong mga panahon na nakadami na kami ng naiinom, ay tinabihan niya ako. Tinanong niya ako, hindi ko daw kayang itago yung lungkot sa aking mga mata. Ramdam daw niya yung problema ko. Dahil pinagkakatiwalaan ko po siya, ikinuwento ko yung pinagdaanan ko sa buhay at yung dahilan kung bakit ako nag-abroad at yung tungkol sa amin ni CJ. Noong mga panahon na yon, naiyak ako. Sinabi niya sa akin na hayaan ko daw po siya na tulungan niya ako na makalimutan si CJ at yung malungkot na nakaraan sa buhay ko sa paraan na mahalin namin yung isa't isa. Hindi ako nakapagsalita. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nung sinubukan niyang halikan ako, umiwas ako. Sinabi ko sa kanya na sorry kasi kapatid lang yung turing ko sa kanya at hindi ko deserve yung pagmamahal niya. Sa totoo lang, kahit sino ay pwedeng magkagusto sa kanya dahil nga sa gwapo, mabait at sobrang sipag. Pero mas pinili ko na iparamdam sa kanya na mahal ko siya bilang parang kuya dahil sa tingin ko, yun yung mas makakabuti para sa kanya. Inisip ko na kung magkakaroon kami ng relasyon, baka masira yung magandang pagsasamahan namin. At baka mawala yung respeto sa akin ng mga staff ko. Hindi po madali na natanggap ni Dave yung nangyari pero unti-unti natanggap ko na rin po yung talagang hindi kami para sa isa. Dahil masipag si Dave ay tinulungan ko siya na ma-promote. At ngayon, siya ay assistant manager na. At siya ang humahawak sa isang branch na hindi po madali ang naging training niya sa akin. Dahil makakalimutin siya pero hindi ko siya sinukuan. Katulad po sa ibang mga Pinoy na gusto may marating sa buhay, madami na din po ako natulungan na ma-promote. Para po kasi sa akin, ang greatest achievement in life ay yung hindi yung madami kang pera or mataas yung antas ng pamumuhay mo, kundi yung marami kang tao na natulungan
Dahil sa paglisan mo sa mundong ito yung mabubuting nagawa mo sa ibang tao, yung maging mabuti ka. Kahit hindi naging kami ni Dave ay wala akong pinagsisihan. At malaki din yung pasasalamat niya sa akin dahil malayo na yung narating niya. At ngayon, malaking tulong sa pamilya niya. Sa ngayon ay may girlfriend na siya. At sa tingin ko, masaya siya. Naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang dahil sa sex o kaya naman ay panandali ang aliw. Para sa akin, ang tunay na pagmamahal ay nagagawa mong mapasaya yung mga taong minamahal mo sa buhay nang walang kapalit. Sa ngayon, nakabukod na ako ng sarili kong accommodation. Malapit sa office namin. Mas okay na siguro yun para less attachment sa mga staff. Mas pinili ko ang daan na ito. Yung daan na irespeto na lang ang mga taong mahal ko para irespeto at mahalin din nila ako. Kung iisipin nyo, sayang yung relasyon namin ni Dave dahil siya na yung nanligaw at nagparamdam. Para kasi sa akin, dahil sa ginawa ko ay lalo akong napamahal sa kanya. At lalo kaming parang naging tunay na magkapatid. Ngayon ay nakaipon na siya at nagpapagawa ng bahay nila ng mama niya. At pinagawan din niya ako ng isang kwarto na laan para sa akin. Yun po kasi yung mahalaga sa akin. Yung panghabang buhay na saya at pagmamahal. Kesa sa panandali ang saya lang. Buong puso ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Dahil naging matatag ako at madaming natutunan. Yung tungkol sa amin ni CJ ay aaminin ko. Mahal ko pa rin siya at patuloy ko siyang mamahalin bilang isang kaibigan na nakasama ko sa saya at hirap ng buhay ko. Mas focus ako sa pamilya ko. Buhat kasi nang mawala yung father ko ay ako na yung tumayong tatay para sa pamilya namin. Kaya kailangan kong maging responsable sa lahat ng bagay. Kahit 39 years old na ako ngayon, hindi ko hinahanap yung tao na talagang magiging partner ko. Dahil naniniwala ako na kusang darating yun. Mas mabuti na din na sigurong pinili ko na hiwalay ang trabaho sa pag-ibig. Dapat lahat ng bagay ay bigyan ng limitasyon. Kung minsan, hindi nagiging maganda ang kalalabasan kapag pinagsama ang hindi naman dapat. 13 taon na din po kaming hiwalay ni CJ. Hindi ko makakalimutan yung pangako namin sa isa't isa na walang iwanan at magmamahalan habang buhay. Tinupad ko yung pangako namin na yun. Kahit na hindi siya naging tapat sa aming pangako. Kahit ini-entertain ko pa rin si CJ, yung mga messages niya, it doesn't mean na mahal ko siya bilang partner. Ginagawa ko lang yun tanda ng pagkakaroon ko pa din ng respeto sa kanya. At may pinagsamahan kami. Parte ng buhay, lalo na pag nagmahal kayong maranasan mo na masaktan ka pero dapat natututo tayo sa mga pinagdaanan natin. Kahit single ako, ay masaya naman ako. Masasabi ko na nakabawi ako sa mga nawala ko sa buhay at sa mga pinagdaanan ko. Maraming salamat po sa oras at pakikinig nyo. Hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat. Okay, una sa lahat, gusto kong mag-thank you, Joru, sa'yo sa pagbabahagi mo ng storya mo. Kasi sobrang dami mong na-inspire na listeners natin at kasama na ako doon. And I am so happy to know that you're okay even you're single. And you are a living proof na hindi lahat ng single ay malungkot at miserable. Yung iba, masaya at kontento na sa buhay nila. Guys,
It's okay to make mistakes as long as you learn from them. Gamitin natin yun para makabangon at makabawi sa buhay. At syempre, huwag natin kalilimutan na laging magdasal at magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya at sa second chance na binigay niya sa atin. Ikaw, ano opinion mo sa kwento? I-comment mo lang sa baba. Hanggang sa susunod na storya. Salamat.